Praise God. Praise God. God is good all the time. And all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay tutulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Pilar sa probinsya ng Capiz. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Pilar. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga naa sa Luzon ug sa laing nasod. Talaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambahay mula sa Aklat ng Mga Awit, 80 kabanata, ang talata po ay 11. Hanggang sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nakaabot, pati mga ugat, humabang mabuti, umabot sa ilog. Hanggang sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nagkaabot hanggang sa ibayong dagat. Sangang malabay nito'y nakaabot, pati mga ugat, humabang mabuti, umabot sa ilog. Pati mga ugat, humabang mabuti, umabot sa ilog. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pa makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po ay nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa lahat naming pagkakasal. Aming idinudulog sa iyo na ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan. At sa oras na ito, amin ding idinudulog sa iyo ang bayan ng Pilar sa probinsya ng Capiz, ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Pilar nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. Ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Pilar. Maraming salamat po aming pag-asa. Tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 37 kabanata. Ang talata po ay 4. Nang mahalata ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama, kinamuhian siya niyang mga ito at ayaw siyang pakisamahang mabuti. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi po ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan kung paanong hindi naging lingid sa mga kapatid ni Jose yung pagmamahal ng kanilang ama. Alam niyo po mga kapatid, isang katotohanan, sabi nga ng isang pastor,
na ano po na aking narinig. Sabi niya, sa katotohanan, wala namang pagnanais ang isang magulang na magmahal ng higit kaysa sa kanya o kung sino man sa kanyang mga anak. Pero, yung isa, pag inutusan na bumili ng suka pag-uwi, ang dala-dala toyo. Yung isa, pinabili ng toyo pag-uwi, ang dala-dala hopya. Eh, kung hindi ka naman po, wala ka namang gusto na mas mahal. Pero, hindi nagiging mahirap para sa mga magulang na ibigin yung mga anak na tumatalima sa mga ipinag-uutos nila. Sabi nga nung pastor, sinasabi ko, sabi, kung magbibigay ang magulang ng pagpapala, hindi nahihingi yung anak na inutusang bumili ng suka pag uwi suka. Alam mo? Kasi nakita ng magulang na mapagkakatiwalaan ng anak kong ito. Mga kapatid, ang akin pong panawagan na hindi, sorry po, sabihin na higit tayo kaysa kanila. Kundi ang panawagan ito ay ating sundin at ganapin ang kalooban ng ating Ama. Si Jose po, mas mahal. Ano sabi? Nahalata ng mga kapatid. Nakita ng mga kapatid. Naging maliwanag. Hindi naman po siguro itatago ng Panginoon kanyang pagmamahal sa atin. Ano po, naalala ko sa nating kapatiran, ang sabi daw ng kanyang mga kasamahan sa trabaho, malakas ka kay Lord. Sabi niya, paano daw? Pagka siya humihingi, ipinagkakaloob. Bakit? Bakit hindi? Kasi totoo naman na kanyang ginaganap, sinusunod ang kalooban ng Panginoon. Sa ganitong paraan, nagagalak ang ating Diyos na buhay at tunay na lumalakad siya sa katotohanan ng ating Panginoon. Mga kapatid, dapat nating maunawa na ang Diyos ang tunay na kumikilos ng may kapangyarihan. At yan po visible kapag ka yung lakad natin ayon dun sa nais ng Panginoon. At kapag nakita ng mga tao, syempre, ano sasabihin ng mga tao? Favorite ni Lord to. Mabuting tao to. Malamang kung sinusunod mo kung ano yung sinabi ng Panginoon sa iyo, may ibang landas pa ba na ikaw ay patutunguhan? Ano po? Mahahalata talaga ng mga tao ang pabor na nagmumula sa Ama. At alam niyo po ako, hindi po sa pagmamalaki. Wala po, sasabihin siguro nung iba, wala ka naman kasing iniintindi. Ako, sigurado ba po kayo dyan? Alam niyo po, nung pagkakataon ng inyong lingkod, nag-isip na mag-suicide. Walang nakakaalam. Ano po? At, well, nalaban na lang kasi um, yun. Ang inyo pong lingkod parang inabot na ng sukdo. Ako'y kumuha ng jungle ball at talaga itinuto ko sa aking leeg. Pero
Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat alam niyo po nung pagkakataon na ginawa ko ito, talagang wala sa kaayusan yung aking kaisipan. Ako po'y nagpakumbaba sa Panginoon at ako'y inihatid ng Panginoon sa kaliwanagan. At dumating yung pagkakataon na ipinakita ng Panginoon sa akin, higit yung tinataglay kong pagpapala na hindi ako marapat na hindi ko dapat kitlin ang sarili kong buhay. Ibig sabihin, Bernie, kung hindi higit yung pagpapala na tinatanggap mo, kikitlin mo na. Hindi naman po. Pero ang sinasabi ko lang, yun yung ipinaliwanag ng Panginoon sa akin ng pagkakataon. Kasi ang pakiramdam ko, baliwala ako. No? Wala na akong patutunguhan. Pero nung pinakita ng Panginoon sa akin, ito po mga kapatid, ang ibinabahagi ko ay yung katotohanan na kung tayo lang ang mag-iisip, kung tayo lang ang magdedesisyon, alam niyo po, napakadali na ating tapusin yung ating mga buhay. Pero ano ba ang gusto nating mangyari? Alam niyo po, naalala ko lang, meron po tayong isang kapatid na nagbahagi ng kanyang istorya. Ay, hindi, siyempre, hindi siya yung nagpatiwakal. Pero doon po sa nagpatiwakal, nakalimutan na yung mga istorya niya, nakalimutan na yung mga kwento niya, nabaliwala yung kanyang istorya kasi patay na siya. Gusto ba po nating gano'n na mababalewala, na hindi magiging tapat, na hindi magiging maayos yung ating istorya kasi wala na tayo. So, ano ang marapat nating gawin? Aba, magpatuloy tayo. Ano po? Na nung nahalata ng mga kapatid Lucy na mas mahal siya ng kanilang mga ama, inamuhian siya ng mga ito. Alam niyo po, pakikisa ng mga tao, naku, hindi ko naman sinasabing ihanda niyo ang inyong sarili sa pagkabuhi ng iba, pero most probably, when they look at you, when they see you, na, bakit siya? Ganun, ganyan. Ikukumpara ang kanilang mga sarili sa inyo at sasabihin, bakit siya? Mga kapatid, hindi po natin yung problema kasi ang pabor na ating tinatanggap galing sa Panginoon. Ngayon ang marapat nating gawin, Bernie, aba, magpatuloy tayong lumakad sa kalooban ng Diyos. Sa ganitong paraan, mamamangha tayo na ang Diyos ang ating kasama. Alam niyo po ako ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sa kadahilan ng tunay ang pag-ibig ng Diyos para sa atin higit sa ating inaasahan. Ako mga kapatid, kahit hindi tayo pakisamahang mabuti ng kahit na sinong Poncio Pilato. Alala ko po yung kwento patungkol dun sa isang lingkod ng Diyos, no, na hindi siya pinapaboran kasi kung sino lang naman siya, bagong dating lang siya dun sa lugar kung nasaan siya. Pero hindi siya nawalan ng loob. At ang sabi niya sa Panginoon, Lord, balewala sa akin kung ano mga pinaggagawa nila kasi ang pinaglilingkuran ko ikaw. At alam niyo po, sa paglipas ng panahon, yung mga tao na kinamumuhian siya, aba, eh, binigyan siya ng pabor. Ginawan siya ng, naku, na siya hindi na namangha dahil batid niya na ang Panginoon ang kanyang kasama.
dito po sa ating pananalangin, ang pabor po natin ay hindi galing sa tao. Pero niyo po, tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa opportunity na makapanalangin sa Facebook, sa YouTube, ano po. Hindi po tayo after sa kita, 'no, o kung ano matatanggap. After tayo sa katotohanan na susunod at nagaganap na ang kalooban ng ating Panginoon. At sa pangalan ni Jesus, ang aking deklarasyon, hindi tayo mababahala sa pagkamuhi ng kung sino man. Kahit hindi tayo pakisamahan nito, sapagkat nangako ang Panginoon, hindi tayo iiwan, hindi tayo papabayaan. Dalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pabor na nagmumula sa iyo. Lord, we're excited to take hold of the promises. We're excited to take hold of the fullness of your anointing, of your blessings. Lord, kami nagpapasalamat dun sa nakikita namin na iyong pagsama at pangunguna sa aming mga buhay, na may mga tao na kumikilala o iniisip na imbis na magpasalamat sa iyo, Lord, kinamumuhian kami. Ang aming panalangin, patawarin niyo po sila, amang Diyos. Huwag niyo pong hayaan na ito'y maging dahilan nung kanilang pagkapahamak. Bagkus, ikaw po ang magtakda ng kaliwanagan upang kanilang higit na mabatid ang pabor na nagmumula sa iyo, na galing sa pananampalataya at pagsunod sa iyong dakilang kalooban. Kaya ang aming panalangin, Panginoon, tunay kumilos ka sa buhay ng bawat anak mo, amang Diyos, na patuloy na gumaganap ng iyong nais. Ang aming panalangin, walang anumang pananakit, walang anumang plano, tangka ng kaaway ang magtagumpay sa pangalan ni Jesus. Bagkus aming hinihiling ang patuloy mong pag-iingat, pagbabantay at pagpapala upang tunay kanilang mabatid. Tapat ka sa iyong pangako na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami papabayaan. Habang kami din po dinudulog sa iyong bayan ng Pilar, sa probinsya ng Capiz, ang aming panalangin. Ang katawan ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Pilar ay lumakad ayon sa landas na itinalaga ng iyong Santong Espiritu. Aming hiling, Panginoon, magkaroon ng uunawaan, magkaroon ng pagkakaisa at lumaloy ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maging dahilan upang mag-ugat ang altar na iyong itinatatag sa bayan ng Pilar at sa pangalan ni Jesus. Hiling namin, Panginoon, dumaloy ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian sa bayan ng Pilar, maging dahilan upang kilalanin ka bilang Diyos at tagapagligtas. Dasal din namin ang apoy ng revival na tupukin ang buong bayan ng Pilar sa pangalan ni Jesus. At tunay ikaw ang umangkin sa bayang ito. Dasal namin na dumalo ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ilusan mo po ng may kapangyarihan ang bawat bayan. Hayaan mong dumaloy ang iyong kapangyarihan, ang iyong kalwalhatian. Dasal namin, Panginoon, na sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, tunay na magtagumpay ang mga bayang ito. At matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, to be the America race in the height of its glory. Asal din po namin ang iyong pangunguna sa aming mga tagapanguna
tagapamuno sa aming bayan, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, military, police, local government. We declare the fear of the Lord na siyang tunay na maghari, maganap at magtagumpay sa aming pinakamamahal na bayan, sa aming mga tagapanguna. Lord, ang aming panalangin, walang kasinungalingan ng kaaway na ginawa sa kadiliman ng hindi malantad sa kaliwanagan. Ang aming deklarasyon, ikaw ang malayang kumikilos upang tunay ang aming bayan ay malinis at lumakad sa iyong pag-ibig. Dasal din po namin ang pagkilos mo, Panginoon, sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, di ko po magkalaw ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito pang magtagumpay sila para sa kabutihan at kapurihan. At Lord, sa pangalan ni Jesus, inihiling namin na ang landas na tutunguhin ng iyong mga anak ay ang iyong kalooban. As we also pray sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig na daigdig. Lord, di ko magkaloob ng lahat nilang pangangailangan upang matupad at maganap nila ang iyong dakilang kalooban. As we also pray sa aming mga OFW na tinawag po bilang overseas Filipino witnesses. Yan mong sila'y sumaksi sa mga bansang iyong pinagdalahan sa kanila. As we also pray sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kumilos ka po ng may kapangyarihan upang tunay maganap ang iyong dakilang kalooban. Lord, ang aming panalangin ng apoy ng revival ang siyang tumupok sa mga bansang ito katulad ng Hong Kong, Macau, Taiwan. Lord, kumilos ka po ng walang katulad at hayaan mo ang iyong salita ang kanilang panghawakan. As we also pray for Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, America. Lord, sinasalita namin ang apoy ng revival sa mga bansang ito. Tupukin mo sila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. As we declare peace over Israel. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdam. Tayo dudulog lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. Declare this new house and lot with working, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama natin i-deklara. Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.